Okay, welcome to everyone. Now we are starting our study for this afternoon. Ngayong hapon po ay nais natin pong paanyayahan ang ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po at nandito na po tayo sa ating pagpapatuloy po sa ating serye dito sa Prophetic Insight. So ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid ay what is Jerusalem, Judah. Okay, I will be typing our topic. We will be going live. So, what is Jerusalem, Judah, and Israel in prophecy? So, this is our topic for today. This is actually an introduction to the series na next week po ay dagdagan po natin dahil bukas po ay magkaroon po tayo ng review. I will just actually update you of what our discussion for tomorrow, kung ano po ang ating presentasyon, ano? Okay, so we will be live on our SDA online. Okay. SDA online. Oh, okay, medyo nagka-problema po yung ating page, ano? SDA online study. I don't know why it was okay. Okay, dito na lang po tayo sa SDA Present Truth. SDA Present Truth online study. The other page, dahil nagkaroon po ng problema sa ating isang page sa SDA online study. So dito po tayo sa SDA Present Truth online study. So there is this is another page where we are going on live na nais natin na ipagpatuloy po ang ating pag-aaral dito sa online study. Okay? Na kung saan I am trying to retrieve our study. Okay, ito na po. Nasa live na po tayo dito sa SDA Present Truth online study. So I will just share to SDA online study. Kasi medyo nagka-problema po yung SDA online study. So I will just share. I don't know if it will okay, I will okay. I-try po natin na i-link yung SDA online study. Okay. Sandali lang po mga kapatid, ano? Medyo nagka-problema po tayo technical. I hope that it will be restored, ano? Okay, now I'm posting to our SDA online study so that our brothers and sisters could also follow in SDA online study. Kasi hindi po siya ma-share dito po from Zoom patungo po sa ating SDA online study. Pero may other way po tayo, ano? Kasi minsan ay may mga problema po technical na atin pong maranasan po dito sa online, sa virtual. But ang kagandahan lang po, may other page po tayo, ano? Yung other page po na sinusundan po ng iba ay SDA Present Truth Online Study. Okay? Yung daily po natin mula noong Monday ay SDA Online Study po yun. So atin din pong na-share doon para makapa-follow din po yung iba. Okay? So ito po yung mga challenges dito sa online study, ano. Okay, ganun pa man ay magpapatuloy po ang ating gawain sa hapong ito. Welcome po sa ating
Mga kapatid, nandito na po Sister Susan, Brother Marshall, at ating po mga kakapatiran dito sa Thailand at ganoon din po sa iba't ibang dako po ng mundo na sumusubaybay po sa ating page. At dito na po tayo sa introduction. Actually, ito po ay introduction ng serye natin next week. What is Jerusalem, Judah, and Israel in prophecy? So, i-introduce po natin yung mga prinsipyo, ito po ba yung literal meaning of these words, and also the symbolic and representation has a prophetic significance, mga kapatid. So, the main na pag-aralan po natin dito, from ancient kingdoms to end-time restoration. Jerusalem, Judah, Israel in prophecy. So yan po yung ating tuunan ng pansin na magkaroon po ng restoration of theocratic government. Alam niyo po mga kapatid, sa kapanahonan po na nilikha ng Diyos ang tao, He is the one that leads and controls until the time when men would like to have a kingdom. Okay? That's why during the time actually ni Moses, it was actually theocratic government. Why theocratic government? Because God is the one that leads invisible. And Moses was the leader at that time to deliver God's people from Egypt. So yun po mga halimbawa na God will also use human to lead out God's people from the world. Kaya yun po ang ating pag-aralan. Kung ano ang significance po ng Jerusalem, Judah, Israel in prophecy. So we learn here the symbolism. Learn how symbolisms are used. God's prophetic plan for His people in the latter days. So yan po yung punto na ating pagtuunan po ng pansin. Ngayon, para po sa ating prayer thought, okay? Sabi po rito, the degenerate vine, a call for judgment. Sino po kaya ang degenerate vine? Yung tinanim pero hindi nagbunga, mga kapatid. Sabi po rito, but Israel did not fulfill God's purpose. So sa pauna pa lang statement, mga kapatid, ang Israel ay hindi nakatupad ng layunin ng Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi po yan natupad sa kanila, gagawin po ng Diyos na mayroon pong tutupad niyan. So there is a link already, mga kapatid, na yung Israel of old, I failed. But there will be a modern Israel that will succeed. Yan po ang ating premise sa ating pag-aaral. So the Lord declared, I had planted thee a novel vine, wholly a right seed. How then art thou turned into a degenerate plant of a strange vine unto me? Jeremiah chapter 2 verse 21. Israel is an empty vine. Okay, literally, mga kapatid, yung Israel of old, sila po ay actually may covenant ang Panginoon para sa kanila. Pero ano pong nangyari? They are empty vine. Walang bunga. He bringeth forth fruit unto himself. Hosea chapter 10 verse 1. And now, O inhabitants of Jerusalem. Ayan, nabanggit yung Jerusalem. So we are talking about the literal Jerusalem at this point. And men of Judah. Bakit po binanggit itong tatlong lugar na ito, o tatlong pangalan, Israel, Jerusalem, at Judah? Sabi rito, judge, I pray you, between me and my vineyard. What could have been done more to my vineyard that I have not done in it? Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild,
grapes. Yan po ang expectation ng Panginoon na sana po yung Israel ay maging magandang halimbawa. Ay ano pong nangyari? Hindi po maganda ang kanyang ang kalalabasan. Dahil ang expectation po ng Panginoon ay magandang grapes. Pero ano ang lumabas? Wild grapes. Kaya sabi po rito, and now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. Kaya ang Panginoon dito mga kapatid ay may gagawin. Ano pong gagawin niya? Sabi rito, I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up, and break down the wall thereof, and it shall be trodden down. Kaya anong nangyari po sa Israel? Alam po natin yung 10 tribes ay nangalat sa pamagitan po ni Sennacherib, hari po ng Assyria, na nung nilusob po yung Israel, they had been scattered. That was 721 BC. Na ang 10 kingdoms po o yung 10 tribes ay nangalat po sa buong lupa. Kaya ang natira na lang ay Judah. Okay? So yung Judah, yun po yung nadatnan ni Christ. During the time when Christ was born, it was actually Judah, the 2 tribes, ang natira. Dahil ang 10 tribes po ay nangalat na po. Ano? Kaya sabi po rito, it shall be trodden down, and I will lay it waste. It shall not be pruned nor digged, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain upon it. For he looked for judgment, but behold oppression, for righteousness, but behold a cry. These are actually mga kapatid, mga prophecy na kung saan ay yung Israel po ay pinili covenant people or covenant keeping people ang pinili po ng Panginoon, pero sila po ay hindi namunga. Hindi po nila nagampanan ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga po ay sila po ay nireject as a nation. Kaya ang kanyang gagamitin po mga kapatid, yung moderno na Israel. So we are talking about 2 kinds of people. The ancient people and the modern people. Na kung saan ay mayroon pong bayan ng Diyos in these last days. Kaya atin pong pag-aralan ang significant po nito sa ating makahulang pananaw, the prophetic insight. Kaya tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat na nandito po muli kami upang buksan po ang makahulang mga pananaw patungkol po sa Jerusalem, Judah at Israel. Na ito pong mga grupo ng taong ito, Panginoon, ay inyong pinili. Ngunit hindi po sila nabunga at ito pong inyong mga covenant, ang inyong mga tipan, ay inyong pinagkaloob sa modernong inyong bayan. Kaya nga po tulungan ang bawat isa sa amin, namin pong maunawaan ang bawat mga talata at mga inspired writings na inyong pinagkaloob sa inyong iglesia, Panginoon, na patuloy na aming maunawaan ito at maging kabahagi po kami sa inyong bayan in these last days. Salamat, Panginoon, na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo mga kapatid, yung pagpatuloy. Actually, mayroon pong karagdagan dito, God's purpose fulfilled through spiritual Israel. Yun po yung binanggit ko kanina, no? Na kung saan ay Israel of old failed. Pero may talata po dito sa Prophets and Kings. Yung una kanina, ito po ay Christ Object Lesson, page 290, paragraph 3. Dito po sa kasunod na na passage ay Prophets and Kings, 7:13.
713, paragraph 1. Ang sabi po, that which God purposed to do for the world through Israel, na ang nais ng Diyos na gagawin para sa sanglibutan sa pamagitan ng Israel, the chosen nation, He will finally accomplish through His church on earth today. Kaya mga kapatid, klaro ito na nagpapahayag na kung ang Israel noon ay na-fail, God's Israel today will fulfill whatever covenant that He had promised to His people. Dito po makita na natin yung larawan, ano? Na ang Israel na ginagamit po dito ay siya po ay larawan ng mangyayari sa huling panahon, na sila rin po ay tatawaging Israel. Okay? Na kung saan ay sila'y maging victorious, dahil ang pangalan po na Israel, ito po ay nanggaling sa kasaysayan ni Jacob. Si Jacob po ay naglalakbay patungo pabalik sa kanyang lupang pinanggalingan. Dahil tumakas po siya, no? Tumakas po siya dahil he was actually a supplanter na kanyang dinaya si Esau. Ano? Na kung saan ay dinaya niya, na kung saan ay pinagbinta, pinagpalit ni Esau ang birthright. Kaya nga po ang pagpapala ni Isaac ay nasa kay Jacob. At ito ngayon ang kinagalit ni Esau. Dahil una pa man, bago pa man iniluwal or bago pa man pinanganak si Jacob at si Esau, ay pinakita na po kay Rebecca ang kasaysayan nitong dalawa. Na kung saan ang huling anak ang siyang kumakapit doon sa sa paa, yung parang parang siya ang gustong mauna. So yun po ang kasaysayan actually, na two nations will actually be contending with each other. Kaya nga po si Jacob ay patungo pabalik. Nagkaroon po ng Jacob's time of trouble. So, yan din po ay maranasan ng lahat ng mga Seventh-day Adventist. Na ang bahagi po nila, mga kapatid, actually kasi sabi po sa prophecy, Jeremiah chapter 51 verse 19. Ano pong gagamitin ng Panginoon sa huling mga araw? Okay, kung inyo pong buksan ang inyong Bible, nais ko pong buksan ito sa Jeremiah 51. Okay? Pananalian po atin pong basahin dito sa Biblia, no? Para mayroon po tayong background kung paano po natin masasabi na itong portion of Jacob. Okay? So hindi po buong Jacobites ang magiging victorious, na kung saan ay makaranas po sila ng Jacob's time of trouble. Sa Jeremiah 51 verse 19. Ito po mga kapatid. Ang sabi po rito, the portion of Jacob. Klaro po, ano? So, just take note this passage mga kapatid, dahil hindi ko po nalagayan sa ating PowerPoint ngayon. But I need to read this one sa Jeremiah 51 verse 19. Sabi po rito, the portion of Jacob is not like them. Sino ang tinutukoy? Yung mga kung atin pong basahin ang background nito, yun po ay natukoy doon sa mga taong hindi kabahagi, no? Kundi siya lang po ay portion, kabahagi ni Jacob. Dahil makaranas po ng Jacob's time of trouble, so ang mananatili na siyang matagumpay, mga kapatid, siyang tatawagin na Israel. Okay? Kaya sabi po rito, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is
His name. So ang Panginoon po ay nagre-representa po dito na kung siya ang bahagi na kung saan ay ang sinumang nasa kay Kristo, di po ba, ay magtagumpay. Kaya ang tagumpay po ay kay Kristo. So ang merito po ay hindi doon sa tao, kundi kay Kristo mismo na kinikilala na kung saan siya po yung portion of Jacob, pero sino ang makakaranas niyan? Yung kanyang bayan. Because there will be a Jacob's time of trouble. Yung Jacob's time of trouble, your own brothers and sister will chase you. Habulin kayo at persecute kayo ng sarili niyong mga kapatid sa loob ng iglesia. Ayan po mga kapatid, yung Jacob's time of trouble na kung saan ay uusigin. Kasi takbo ng takbo, tago ng tago itong si Jacob. So, nagkaroon po siya ng pakikipagbaka. Pakikipagbaka, nakipagbuno sa anghel. At yun po ay nagre-representa sa kanyang relasyon sa Diyos. Na hindi niya po bibitawan ng Panginoon. Na He will not leave. He will not want that the angel will leave. Kaya nga po hanggang umaga, kahit masakit na yung baywang niya ang kanyang katawan, ngunit nananatili po siyang matibay na kumakapit sa Panginoon. Yan po ang karanasan ng kanyang bayan na tatawagin po Israel. Kaya they will be what? They will be the fulfillment of the prophecy na yung Israel ay magtagumpay, mga kapatid. Bagbaguhin po ang kanyang pangalan, hindi na po Jacob, kundi Israel. Kaya sabi po rito na He will finally accomplish through His church on earth today. He has let out His vineyard unto other husbandmen, even to His covenant-keeping people. So sino po ang covenant-keeping people? Who faithfully render Him the fruits in their seasons. Never has the Lord been without true representatives on this earth who have made His interest their own. These witnesses, ito na po mga kapatid yung actually nabasa na rin natin kahapon ito, no? These witnesses for God are who? Are numbered among the spiritual Israel. And to them will be fulfilled all the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. Kaya nga po mga kapatid dito, makikita po natin na ang Israel of old, even they have failed, ang promise po ng Panginoon ay matutupad pa rin. Bakit po? Mayroon po siyang ibabangon na moderno na Israel sa pamagitan po ng 144,000 the numbered among the spiritual Israel. Sino po ba ang Israel ngayon? Sabi po sa Testimonies for a Church na kung saan ay kung atin pong basahin ang mga kasulatan ni Ellen G. White, the spiritual Israel are who? Seventh-day Adventist. Tayo po ang spiritual Israel. Pero mga kapatid, hindi candidate po tayo, pero hindi pa nangyari po 'yon. So it is a prophecy. Pero pinakilala po sa prophecy that those who are faithfully witnessing for the truth are numbered. So ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na moderno na Israel ay yung remnant, the 144,000. Na sila po yung tatawaging nalabi. Nalabi pa sa ano? Dahil ang ating iglesia ay may dalawang klase po, ano? The wheat and the tares. So ang nalabi po doon, ang aanihin po doon ay yung first fruit, the 144,000. Kaya sila po yung tatawaging Israel, victorious. So ang purpose nitong ating pag-aaral mga kapatid, introduction po ito, no? Dahil next week ay isa-isahin po natin yan. Jerusalem, Judah, and Israel.
So tatlong serye po yan. Okay? To understand the symbolic and literal roles of Jerusalem, Judah, and Israel in biblical prophecy and their significance in God's covenant plan. Dahil may plano po ang Panginoon sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. Yes, it was given to the Israelite of old, but yet it extends to the people in these last days because God will establish His kingdom, the kingdom of grace, the kingdom of righteousness, and the kingdom of glory in these last days, mga kapatid. And their relevance to the fulfillment of God's purposes to His people, both historically and spiritually. Kaya nga po, pinag-aralan natin yung history because there is a repetition of what had happened to the Israelites before. Kaya nga po dapat tayo po ay naka-learn ng lesson sa mga Jew, sa mga Israelites. Dapat po ay naka-learn tayo ng lesson doon. At matutunan natin magpakumbaba sa ating Panginoon that we will be subjected our lives to Him because He is the one that controls and that made it able that we will be a part of His everlasting kingdom. Because culminating in the establishment of His eternal kingdom. So doon po talagang ang kanya, ang direksyon, ano? Yung direksyon po, ultimate direction is the kingdom. Yung itatayo na kaharian ng ating Panginoon. This purpose emphasizes the connection between God's dealings with His covenant people and the spiritual truths relevant to believers today. Kasi kung nasusulat po yan sa Biblia, ayan po ay mga halimbawa na yun po ang palatuntunan ng Panginoon sa kanyang bayan in these last days, mga kapatid. Na nais ng Panginoon na maka-learn tayo doon sa karanasan ng mga Israelites. At sabi pa po rito, including themes of judgment, restoration, and the ultimate fulfillment of His promises. Dahil may promise po ang Panginoon, mga kapatid, na nais ng Panginoon na itong kanyang plano sa kaligtasan ng sangkatauhan ay maganap kung kanyang ma-purify po ang kanyang tunay na iglesia. So the Bible's prophetic writings frequently mention Jerusalem, Judah, and Israel. It's playing a pivotal role in God's redemptive plan. Kaya itong tatlong mga words na ito, Jerusalem, Judah, and Israel are actually ay gumaganap na naging halimbawa o symbolism na mangyayari po in these last days. Na kung saan ay hindi po natin masasabi na, para lang yun sa Israel, para lang yan sa Jerusalem, para lang yan sa Judah. No, mga kapatid. It is also applied to His people in these last days. Okay, tingnan po natin, mga kapatid, yung talagang tumbok na pagkaunawa po dito sa mga statement na ito. Sa mga word na Jerusalem, Judah, and Israel. Okay? These entities are not only historical places and tribes. Yan po ang katotohanan dito na ating makita sa pag-aaral po natin. Na hindi lamang po ito karanasan or kasaysayan, ano? Kundi, sabi rito, but also rich in symbolic meaning, representing God's covenant relationship with His people. Ayan, mga kapatid. Kaya ito po ay may significant pala. Hindi po ibig sabihin na Old Testament yan ay sa kanila lang yan. No. God is not a God of exclusiveness. Pag sinabing exclusive, ay sabihin niya na, para lang yan sa mga Jews. Para lang yan sa mga Hudyo. Mga kapatid, ang ililigtas ng Diyos ay tao. Kung ang mga Jews ay tao at tayo ay tao din, then we are all subjects for the deliverance and salvation.
Kaya nga sinulat yung Biblia eh. Kaya sabi doon sa 2 Timothy, di ba? 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, all scriptures had been given by inspiration, and it is actually good for instruction, for righteousness, correction, rebuke, and it will actually mold us into the right relationship with God, mga kapatid. Kaya sabi po rito na kung saan ay from the rise and fall of ancient kingdoms to the promises of restoration and the vision of a new Jerusalem. These themes weave a powerful narrative of God's justice, mercy, and ultimate victory. Kaya nandun po mga kapatid, napaloob yung kapangyarihan. Kapangyarihan po ng Diyos, ng kanyang biyaya, ng kanyang awa, ng kanyang hustisya, at ang tagumpay na matatamo po ng kanyang bayan. This study seeks to explore the prophetic significance of Jerusalem, Judah, and Israel by addressing their roles in history, their spiritual applications, and their relevance in the fulfillment of end-time prophecy. Kaya nga po napaka-importante natin pong maunawaan kung anong role ng Jerusalem, Judah, at Israel sa propesiya. By doing so, we aim to uncover how these elements of prophecy reveal God's character. Dito po natin maunawaan kung ano pong karakter ng ating Panginoon, His purposes for humanity, and His call to faithfulness. Through His exploration, we will see how God's promises to His people remain steadfast. Kung paano po ang kanyang kalooban, ang kanyang plano po ay talagang mananatili po na matatag, culminating in His ultimate plan to establish a kingdom of righteousness where His glory will fill the earth. As we delved into these prophetic symbols, mga kapatid, may we gain a deeper understanding of our own role in God's divine purpose and our place in His eternal kingdom. Kaya mayroon pong kaalagaan ito na dapat po manawaan natin para po ay tayo ay maging kabahagi po doon sa fulfillment nito. So the fate of Jerusalem, the terms Jerusalem, Judah, Israel hold significant prophetic meanings in the Bible. The spirit of prophecy, the shepherd's rod, actually na mga writings, mga kapatid, ay nagbibigay po ng kanilang mga interpretasyon at mga inspirasyon na kung saan ito po ay ating matunghayan at mapag-aralan po within the series of prophetic insight. Kaya ito po ay introduction natin para doon sa next week po na ating mapag-aralan na kung saan ay nais na Panginoon, na kung saan ay we can understand that those three term used, especially Jerusalem, Judah, and Israel will be understood, mga kapatid, because the kingdom will be established. Kaya mga kapatid, ito po yung kaharian ng Panginoon na kanyang itatayo ay saan po? Kan po yan, itatayo doon sa Jerusalem. At ang una pong itatayo niya actually ay preserve ng Panginoon ang Judah, yung southern part. Okay? So yung Judah in our time will be understood next week, mga kapatid. So this is an introduction for the study na kung saan ay atin po mapag-aralan sa propesiya na itong Jerusalem pala hindi lamang historical. Ang Judah hindi lamang historical. Ang Israel is not only historical, but it is also prophetic. Dahil ito po ay nagsasalarawan ng mga taong gaganap in these last days, mga kapatid, who are the term involved na kung saan ay Jerusalem, pag tinawag na Jerusalem, is a center of hope,
for God's people na kung saan ay i-restore po yung Jerusalem. Kaya nga po may New Jerusalem. Yung New Jerusalem, mga kapatid, yun naman po yung after 1,000 years. Pero before second coming of Christ, God will restore all things, mga kapatid, that there will be a foretaste of heaven on earth because the gospel of the kingdom will be preached to all the world and the end shall come. So yun po, mga kapatid, yung introduction natin dito actually sa ating pag-aaral sa term na Jerusalem, Judah, at Israel, na kung saan ito po yung mga paunang mga pag-aaral po dito sa ating pinag-aaralan ngayong umagang ito. Okay, so if you have any reflection, any question po within our series sa nakaraang 3 araw po, part 1, part 2, part 3, ay we will cater some question na kung saan ay pwede po nating mapag-usapan this afternoon, na kung saan ay pwede na po kayo na magbahagi din po ng inyong natagpuan na pagkaunawa dito sa ating mga napag-aralan ngayong week, mga kapatid. Dahil ito po ay introduction lamang doon sa ating pag-aaralan, dahil mahaba po yung pag-aaral na ito, yung about the explanation of the meaning of Jerusalem. Sino po ba yan at ano po yung significant niyan sa atin ngayon? Yung Judah, sino po ba yan specifically in the prophecy? At yung Israel, I only mention a part of it, but the full understanding from the biblical standpoint, I did not mention yet. Dahil may mga talata po tayong isa-isahin at mga inspirational interpretation. Na mula po sa inspiration, ano pong masasabi nila doon? Yan po yung ating pag-aralan next week actually. Because tomorrow, we may have a review of our Sabbath School lesson para po maging handa din po tayo na dadalo po sa ating iglesia, ay maganda po tayo na ang ating Sabbath School lesson ay atin din pong maunawaan. Okay, any reflection or question po sa ating napag-aralan during the week? Mayroon po ba, mga kapatid? Sister Susan or Brother Marshall, kung mayroon po kayong comment or whatever your observation dito sa ating pag-aaral within the week at sa ating introduction ngayong hapon, ay maaari po kayong makapag-contribute. Okay? Hello, Pastor. Yes po. Alam mo, nung napakinggan ko pa ito nung December, medyo parang nai-inspired yung mga naiwan na prophetic insights din sa ating iglesia. Parang na-inspired ako. Parang maganda. Parang bitin yung mga napakinggan ko, nandito na yung tuloy, yung ganun lang. Oh, glory to God. Pero okay. nagbibigay din ng dalawang isip sa akin na, iba naman palang grupo, ano ba ito? Parang interesting, pero parang may nagdadalawang isip ako na baka blessing, pero may kasama rin na hindi ko alam na Agam-agam, kailan. parang may agam-agam ka kasi siyempre alam po natin na dito po tayo sa Seventh-day Adventist at ngayon ay lilitaw na parang may bago. Yes, it seems that it is actually new, but it is an additional and pinaigting po yung mensahe actually. Pinapaliwanag yung mga propesiya na hindi po natin lubos na naunawaan. Sa third angel's message po kasi ay ang kay Ellen G. White po ay more on vision, di po ba? Pag mabasa po natin sa writings ni Ellen G. White, ay more on vision. Nagkaroon po siya ng mga vision, mga explanation, pero basic po siya. Ngayon,
hindi na po na masyado na-emphasize or na-explain or na-interpret yung mga prophecy. Kaya dito po sa fourth angel's message, ay dito na po yung force and power to the third angel's message. Kaya hindi po siya hiwalay, kundi additional po siya. Ito po ang nagbibigay ng liwanag. Ito po ang nagbibigay ng kapangyarihan doon sa alam mo na. Ibig sabihin, may alam po tayo. Pero may mga bagay sa propesiya na hindi natin lubos na naunawaan. At katulad po sa bato, pagkaalam natin, second coming yun. Direct na lang sa second coming, pero hindi pala. Dahil hindi po naiklaro, pero may statement si Ellen G. White po mga kapatid, sa Prophets and Kings 495. Pero ang ginawa po ng ating church, tinanggal. Alam niyo po ba yun? Kung mayroon po kayong libro, libro ng Prophets and Kings, hanapin niyo po ang page 495 kung nandun pa rin. Dahil yung original po niyan na book ay nandun po yung statement patungkol sa bato na it is actually Christ kingdom, not second coming. Okay? Yan po yung actually ang original natin na standpoint sa Daniel 2 na kung saan ay dinagdagan lang po yan o pinalitan noong 1944. Paano ko po nalaman yan? Okay, ito po ang kasaysayan yan. Noong nag-aral po ako nitong Present Truth, siyempre, pag mag-crusade po ako, ay ang kalimitan at palaging pangalawa sa mga crusade ay about Daniel 2. At ang ginagamit ko po talaga, yung Daniel 2 ang pangalawa sa una, yung Bible presentation, and then second yan ay Daniel 2, yung pagdating ni Kristo. Ayun po yung ginagamit ko. Pero noong akin pong napag-aralan, ay, o nga no, parang hindi ko na-emphasize yung stone was cut out. Cut out without hands. From where? Mountain. Nabasa sa Biblia. Bakit sinabi ko na galing sa langit kung ito pala ay galing sa bundok? Na it was cut out, di ba? It was cut out from a mountain. Ang tanong ko pala ulit dyan, bakit siya kinut out? Pwede bang si Kristo ay cut out without hands? At inusisa ko pa, deeper, sa Hebrew, kasi nag-aral din po tayo ng Hebrew sa theology, kaya binalikan ko po yung Hebrew ng cut out. At natagpuan ko po yung gizar. Yung gizar, G-H-E-Z-A-R. Hebrew word po yan. At ang katumbas po niyan sa English ay to quarry. Doon ko ngayon naunawaan, dapat malaman pala natin kung ano ang kahulugan ng mountain sa Biblia. Kasi ang sinasabi lang po ng mga pastor, ng mga theologian, na they just conclude that it is from heaven. Now, ang tanong ngayon, is it literal na mountain? Hindi po, di ba? Kasi ang stone is symbolical. So, ibig sabihin, ang mountain po ay symbolical din. Hindi po siya literal na mountain. Ang pinanggalingan po ni Kristo, literal na langit po ba yun? Literal na bundok ba yun? Okay, literal po yun na lugar. It's a place. Lugar, ang langit po ay literal po yun na pinanggalingan ni Kristo. Okay? Dito sa bundok ay natibag without hands. Paano mangyari yun? Na walang intervention ng tao. Yes, yung second coming ay gawain ng Panginoon yan. Pero bakit siya i-cut out? I-quarry siya. And then ano nangyari sa bato? Ayun pang dagdag na tanong ko mga kapatid. Anong nangyari sa bato pagkatapos na natibag? It smote the image. Kanyang binagsak or dinurog. Dinurog ang larawan. At ang bato ay naging malaking bundok at pinuno ang lupa. Verse 35. Paano mangyari yon kung si Kristo yon?
Dahil si Kristo po ay darating in the clouds of heaven. Eh paano niya po durugin yung lupa, yung mga kingdoms na yon? Di po ba? Hindi pwede, no? Kasi Yun. si Kristo po ay darating in the clouds of heaven. Hindi po siya magdudurog. Nadurog na po kasi makaranas pa nga po ng 7 last plagues eh. Di po ba? So magkaroon po ng 7 last plagues ay saan po ilalagay yan? Kung halimbawa ay darating po yung 7 last plagues, ano pong mangyari? Oh. So wala na Tsaka po yung mga kingdom. Di po ba? parang parang unclear yung naliwanagan ako doon sa yung mangyayari sa ah, yung sabi mo na mangyayari sa present truth at Mm. saka sa mga maniniwala ay talagang church purification at saka mababago sila bago parang church triumphant. Parang naliwanagan ako dun sa Yes po. Kasi hindi po darating si Kristo na ang kanyang bayan ay may makasalanan pa. Katulad po sa atin ngayon, Seventh-day Adventist, ano? Tayo po mismo mayroon pong masasabi sa ating church kasi pagdating mo sa church, makikita mo doon yung mga nasa loob parang diskuhan na. Bakit diskuhan? Dahil yung iba diyan ay naka-sleeveless, ang iba ay naka above the knee. Eh hindi naman diskuhan hindi naman kwan yung kwan natin parang social life na ba yung social na yung suot ng mga kababaihan natin sa church. Yan po bang datnan ng ating Panginoon na iglesia? No, it could not be. So God will purify. Lilinisin niya po ang iglesia. Kaya sa pamagitan po ng mensahe ay kanyang titipunin po. Kaya mapag-aralan po natin yung Matthew 20. Ang Matthew 20 po ay mayroon pong 11th hour call. Yung 11th hour call ay 1 hour before the close of probation, God calls for His servants. Yan na po yung 144,000 na kung saan sila po ay maging pure, sila po ay sumusunod kay Kristo kahit saan man siya papunta. Ibig sabihin, they are obedient to His command, to His words. So they are the subjects of the kingdom. Testimonies for the ministers, 422 po yan. Who are the subjects of the kingdom? Ang sabi po roon, yung those wheresoever he goeth, they follow. Okay, so follower of Jesus. So they are actually Christian who have life of Christ in them, the righteousness that is actually a part of their lives. Okay? So any reaction pa po? Mayroon po akong karagdagan actually dito sa introduction natin, ano? Nais ko pong i-share ito dahil para po makakuan din po kayo, dito lang po sa browser natin, halimbawa kung may browser po kayo sa Google, i-type nyo lang po yung prophetic, okay? Prophetic series or insight. Okay. So pag i-type nyo po yan, prophetic insight on the present truth, ay ito po yung dudungaw sa inyo. Ano? At dito po sa gilid nito ay mayroon pong 3 line. I-click nyo lang po yan. Tapos nandito na po yung tinatawag natin yung outline of the study. English, Tagalog po yan. So these are actually the presentation that I've given in the prophetic insight. At dito po sa subject natin sa what is Jerusalem? May karagdagan po ako dito. Ito po. Number 36 na pala tayo na serye. Ano? What is Jerusalem, Judah and Israel in prophecy? Ayan po. Kita niyo po mga kapatid, ano? So ito po yung outline ng study natin. Nasa online na po. So nandito po yung biblical meaning ng Jerusalem and prophecy na kung saan ay isa-isahin po natin ito. Dahil mayroon po ditong kabahagi pa
dito po sa mga subjects na ito, mayroon ditong next week nating pagtuunan ng pansin. Ito po yung 37, 38, 39. What is the role of Jerusalem in God's prophetic plan? Na part 1 po yan. What is the role of Judah in God's prophetic plan? Part 2. At what is the role of Israel in prophetic or God's prophetic plan? Part 3. Yan po yung ating mapag-aralan. So sa introduction po natin ay atin pong na-define kung ano po yung Jerusalem. Biblically speaking, ay may literal application po siya. Ayon po dito sa 1 Kings chapter 8 verse 29, 2 Chronicles 6 verse 6, the historic city central to Israel's history and worship as the location of the temple. Yan po mga kapatid ang kahulugan ng Jerusalem, literally. Pero mayroon po siyang spiritual application. Spiritual Jerusalem symbolizes God's people or His church. Okay? The New Testament often uses Jerusalem to represent heavenly Jerusalem, the eternal city of God. Kaya kailangan po maging discreet po tayo sa pagkaunawa po sa mga paggamit ng term na Jerusalem in the Bible. Dahil maari po siya na New Jerusalem po yan or Jerusalem, His people, before the New Jerusalem will come. Okay, so kailangan maging discreet po tayo dyan. And then prophetic significance po nito represent the center of God's purposes on earth, often tied to restoration. Kaya pinag-aralan po natin yung restoration, Zechariah chapter 8, 3 to 8, the focus of eschatological conflict. Yung binasa natin po sa Zechariah chapter 12, verse 2 to 9, during our series na basa po natin yan. And ultimate triumph in the establishment of the kingdom of God. So yan po mga kapatid ang significance ng Jerusalem, na kung saan doon po siya itatayo yung kaharian ng Panginoon sa Jerusalem. Now, ano po ang SOP, Spirit of Prophecy Interpretation? Kaya mayroon din po tayong sources niyan. Hindi lang po gawa-gawa ito, kundi mula po sa inspirasyon. Hindi po gawa-gawa ni Pastor Glenn and Brother Glenn, mga kapatid, kundi ito po ay mula sa inspirasyon na hinango po dito sa Golden Bowl, sa banal na kasulatan. Ellen White emphasizes Jerusalem's destruction as a type of final judgment upon the world. So yan po yung sinabi ng Great Controversy 25 to 37. And then, ayon pa po dito, New Jerusalem represent God's eternal kingdom and the final home of the redeemed. Yan po ang actually interpretation ng prophecy. And then sa perspective naman po ng Shepherd's Rod, the message of the fourth angel views Jerusalem as a symbol of God's church in both its pure and impure state. So ibig sabihin mga kapatid, sumasaklaw po ito sa kanyang iglesia ngayon at sa darating na maging pure na po siya. Ibig sabihin sa ngayon po, our church is considered Jerusalem, but not yet pure. Dahil mayroon pa pong proseso na mangyari po na it becomes pure. Kaya may purification po. So in prophetic terms, Jerusalem often represents the leadership of the church or the quarters of God's visible movement on earth. Yes, so yung po mga kapatid ang kahulugan ng Jerusalem in prophecy. And then Judah. How about Judah in prophecy? Ito po yung mga introduction lang, pero isa-isahin po natin ito kung ano ang role niya sa kaligtasan po ng tao. Literal Judah, the southern kingdom. Ito na po yung sinabi natin na southern po siya. The two tribes. After the division of Israel, comprising two tribes, Judah and Benjamin. Okay? Si Judah po ay ikaapat na anak ni Jacob. Pero bakit si Judah ang binanggit po dito?
Dahil si Reuben po, si Reuben na panganay ay forfeited his birthright dahil nagkasala po siya. Kaya pinagkaloob po kay Judah ang leadership. Yan po mga kapatid ng kahulugan yan. Ang pangalawang pong anak ay si Simeon. Ang pangatlo po ay si Levi. Pero bakit si Judah? At dito po nanggaling ang lahi ni Jesus Christ. That the Lion of Judah, okay, and the Lamb. Dito po manggaling. Kaya nga po ang Judah ay binanggit po dito na talagang pinanggalingan po ng pure na lahi ni Kristo. Kaya ang Judah din po ay ito po yung pinanggalingan ng 144,000. Yung the Seventh-day Adventist, actually the two tribe. Kasi ang sa prophecy po, atin po yung ma-explain sa ating process sa Syria, mga kapatid, yung 10 tribes ng alat. Kaya yung mga Protestant church, mga kapatid, nangalat po yan. Iba't iba po yan, mga Protestante. Okay? Ang Seventh-day Adventist ang siyang nananatili na matatag. Kaya dito si Kristo darating. Si Kristo darating sa pamagitan ng mensahe, the truth. Kasi i-purify niya po yung bayan ng Judah. Okay? At yun po ang gagamitin niya kung saan yung 144,000 will be preserved and the Judah, the southern kingdom will be given to them. The establishment of the kingdom. Atin pa po yung pag-aralan later. Okay? Ang spiritual Judah po represent the faithful lineage. Yung may mga dugo. May mga dugo ng pagka-Jew. Pero nangalat sila ay titipunin po ng Panginoon yan. Ayan po yung the remnant or remain loyal to God, particularly in the time of the apostasy. Kaya nga po may mga apostasy, sabi nila ang ating church daw po ay apostate na. Kung apostate, mga kapatid, yes, there might be, mga kapatid, because there are leaders that are apostatizing the church na naging worldly na rin po. So, ang kailangan po ng Panginoon ay maging pure. Kaya mayroon pong remnant na titatawag dyan. Judah often typifies to faithful remnant. Kaya pag Judah, mga kapatid, remnant na po yan. Okay? Yan po yung mga pangangahulugan dito sa prophecy. And then Ellen G. White highlights how Judah's history serves as a warning, an example for God's church today. So halimbawa po yun sa atin, mga kapatid. Judah was actually the Jews, yung two tribes. Yun po ang dinatnan ni Kristo, di po ba? Sa first coming niya po. So, yung kanyang purified church, the 144,000, Christ is with them. Kaya yung stone na yun, mga kapatid, isa lang. Unified sila. Because pinag-isa sila ni Kristo. And they are a temple, a purified people. Yan po ang sabi sa Peter na peculiar people. A temple na itatayo po ng Panginoon na siya po yung cornerstone. Sa cornerstone po ay si Christ. So, ang kabahagi doon, yung mga stone na nakwari, mga kapatid, ay kabahagi siya na mag-fit doon sa kingdom na itatayo po ng ating Panginoon. So, yung the division between Israel and Judah is used as a type of division within the church. Yan pong nangyayari actually sa church natin ngayon. Illustrating how God's faithful remnant, Judah, must stand apart from apostate systems, Israel. Kaya makita po natin, mga kapatid, yes, ang buong ministeryo ng Seventh-day Adventist, yan po ang representation ng Israel. Pero may mga faithful po dyan na nagre-represent kay Judah. Ayan po yung sa prophecy. Okay? So, dagdagan pa po natin yan. May mga biblical foundation po tayo dyan sa pag-aaral na yan. Israel in prophecy, ito na po, the nation descended from Jacob, later divided into northern kingdom, Israel, and southern kingdom, Judah. So, ito po yung mga application actually na para pang maunawaan po natin ang mga term na ginagamit po dito sa ating pag-aaral. Spiritual Israel represents a collective people of God
including both Jews and Gentiles. Kasi may mga Jew po na Seventh-day Adventist, di po ba? May mga Gentiles din na naging Seventh-day Adventist. So they are now composed of being Israel, the modern Israel, mga kapatid, who are spiritually grafted. Sila po ay sinumpay or grafted in. Naging bahagi po ng puno, na kung saan ay into a covenant through faith in Christ. Yan po ay may mga talata po tayo na ginagamit po dyan by God's grace na atin pong naunawaan. Prophetic Israel symbolizes God's chosen people with end-time significance pointing to the restoration of the faithful remnant. Kaya ito po mga kapatid yung atin pa po yung isa-isahin sa mga talatang nabanggit mga kapatid sa part 1, part 2, and part 3 next week po ay lubusan nating ma-explain po itong mga kabahagi dito sa ating pag-aaral. And then yung literal Israel's rejection of Christ serves as a warning. Warning po ito. Kung ang Israel noon ay nag-reject kay Jesus Christ, maari ang ating iglesia din ngayon ay maari baka ni-reject na nilang Diyos, si Kristo. Bagamat they profess to be Seventh-day Adventists, but yet they have rejected Jesus because of the message. So maging dangerous po yan na pag i-reject po natin yung mensahe na pinadala ng Panginoon sa atin, then we are rejecting Jesus Christ. Okay? And then, the gathering of Israel is viewed as the restoration of God's church. Kaya, during the loud cry, mga kapatid, ay igagather ng Panginoon yung kanyang bayan sa iba't ibang mga reliyon. Kaya, may pag-asa po ang ibang mga reliyon. When the church will be purified, mga kapatid, inihanda ng Panginoon yung mga protestante na yan. Dahil sila po ay dudulog at makikinig sa tinig ng Panginoon in the last days. God will save them as well. Yun po yung restoration of God's people na sila po ay maging bahagi ng Israel. Victorious. Kasi ang word po na Israel ay victorious. Naging matagumpay laban po sa image of the beast. Sa Revelation 13, yung 666. Kasi during the Sandilo, mga kapatid, ang 144,000 mag-declare din po ng mensahe. The gospel of the kingdom will be preached by them, and it will end the history of the earth. Because they will gather the great multitude no man can number. Ayan po ang ating mapag-aralan pa po sa sunod nating pag-aaral. So dito po sa ating online na outline, you can actually just type prophetic insight on the present truth. And it will actually lead you into this site, mga kapatid. At mayroon din po dito kung gusto nyo po mag-communicate at makalink sa mga ibang mga studies, ay meron din po tayo ditong Meet in Due Season, Sabbath School Lesson, Commentary, Present Truth Series, at ito po yung Prophetic Insights on the Present Truth. Ito lang po i-type nyo yung https : okay, and then /bit.ly/prophetic series. And then it will actually, kung i-kwan nyo po ito, i-click nyo ito, ay it will pop up this site, mga kapatid. And then about health message, nandito rin po. Just click this one and it will lead you also to the this site, mga kapatid. Kaya ito po yung mga mensahe na kung saan ay bulwaki. Bulwaki, mga kapatid. Very, very comprehensive, mga kapatid, na ang mga pag-aaral dito sa Prophetic Insight ay lahat po ng mga bagay na hindi po lubos natin naunawaan ay by God's grace, tinutulungan po tayo ng Panginoon because of this fourth angel's message na pinabatid po ng Panginoon sa atin. Okay? So any reaction po
Pastor Glenn, Yes po. ang mula po dun sa part 1 hanggang Apo. part 4, ay kailangan po pala talaga ay ang army of God Amen. na binibigyan ng Lord ng biyaya, binigyan ng Diyos ng biyaya para sa Kingdom of Grace na makwari, kailangan po talaga ang pagtatapyas. Ano po, yung tapyasan ang bawat mga nagnanais na i-purify siya ng Lord dahil hindi naman lahat po sa church. At yung pong Jerusalem ay yan po yung mga pinili na maging templo ng Diyos na 144,000. Meron mga remnant at salamat po na merong kasama na Gentiles ikinabit sa puno. Pero ang saligan talaga po ay yung si Lord Jesus na siya yung cornerstone. Yes. Tama po. Kung wala po yung Panginoong Jesus, hindi po tayo makakwari sa bawat buhay natin. Kailangan po talaga ay relasyon. Ano po yung tamang ugnayan sa Diyos, tamang relasyon, at liwanag ng pagkaunawa sa mga prophetic insight. Hindi po madali na unawain. Pero salamat po na unti-unti ay merong ibinibigay ang Diyos na klaro kung ano talaga ang ginagawa ng Diyos sa bawat sarili po natin. Kaya sa panahon pong ito ay yung pong meron pa akong tanong. Ang tanong ko po doon na yung pong early rain. Narinig ko po sa sinalitaan ninyo sa tulong ni Lord na yung early rain ay kasama po doon sa latter rain Opo. para ibahagi po ng mga 144,000 yun pong mensahe na kasama po yung kay A.G. White, Ellen G. White, at saka po ito pong present truth. Opo. Kaya ang ibig pong sabihin ay nagsimula na po na ituro ni Lord yung early rain. Yes. At ngayon po yung latter rain ay sa kapangyarihan po ng Diyos ibibigay niya yung magkasama na merong unawa at liwanag upang ang bawat isa ay makatanggap ng kapangyarihan na maging tunay na army ni God. Amen. Katulad Gideon, 300 lang po ang pinili. Pero sila 1,000 po sila ay according po sa mga narinig ko na pinagkaloob ni God ay talaga po may seleksyon. Pipiliin pa talaga. Kaya ngayon panahon ng pagpili, nawawin masumpungan po ang mga tapat sa Lord na tunay na gumagawa ayon sa kalooban niya. Dahil ang Israel hindi nakatupad sa kalooban ng Diyos. Kaya yung 2 tribes ay wala, nagkaroon ng curse. Pero may nananatiling 2 tribes at yun ang southern part na tinitipon ng Lord ngayon. Kaya dun po sa pagkaunawa na yun, i-check mo po ako sa tulong ni God at ng mas makapangyarihang maisabi sa iba na hindi sila masasaktan. Yun po ang prayer kasi hindi na po dapat tayong matakot sa sasabihin kung ang Diyos po ang nagsabi na pumunta ka doon sa lugar na magsabi. Kaya ang mag-iingat po talaga sa atin ay ang Panginoon. Amen. Para lalo tayong magkaroon ng liwanag ng karunungan. Hindi po talaga napakadali ang prophetic insight. Purihin ang Lord sa sariling kaliwanag. Pero salamat po na may nadadagdag po sa akin ngayon. Kaya nga po yung kailangan po yung repetition kasi hindi madali po naunawaan maliban lamang na ang Espiritu talaga ng Panginoon ang mag-guide sa atin na siya po ang actually sa akin po ilang beses ko po yan basahin, ilang beses ipanalangin sa Panginoon, turuan niyo po ako. Ako minsan mga kapatid ay meron din kakulangan I cannot say that I have the monopoly of knowledge na hindi po lahat ng mga katanungan ay masagot ko rin po. Kundi atin po yung pag-aralan, ipanalangin sa Panginoon. Kung hindi man po tumpak na nasagot yung ating mga katanungan ay balik po tayo doon sa salita ng Panginoon at ipanalangin po natin na Panginoon, tulungan niyo po ako na maunawaan ko ito dahil ako po ay may limitasyon din at bawat isa sa atin po ay maaring magkamali. Ngunit ang salita po ng Diyos
ay hindi po nagkakamali. Kaya we ask God's blessing of understanding and wisdom para po hindi tayo maligaw. Ano po? So salamat po sa hapong ito na tayo po ay nakapagkaroon ng ating introduction dito sa ating tema, sa ating topic, what is Jerusalem, Judah, and Israel in prophecy. So next week po ay mapag-aralan po natin yung what is the role of Jerusalem, Judah, and Israel in God's prophetic plan. So doon pa po lalo nating maunawaan. Kaya hindi po basta-basta lang na one hour lang o one topic lang. Kundi bawat panahon po ay napakalaga po sa atin na maunawaan po natin ang mga bagay spiritual. Okay? So, okay, sa ating pong pag-close, pwede po ba Sister Susan kung maka-offer kayo ng prayer for our closing? Is it okay? Hello? Narinig po ako? Nakamute po kayo. Sige, sige po. Okay na po. Sige po. Tayo po'y mag-pray. Amang banal, salamat po. You are the God that healed our heart. You healed us, O Lord. Sa lahat ng aming hindi nalalaman, ay pinagagaling mo kami. At binibigyan mo kami ng pangunawa upang ipaunawa sa amin hindi namin alam. Salamat po, nagpapakumbaba kami ngayon sa iyo, nagpapasalamat. You are the God, Lord, of Abraham, Isaac, and Jacob. At salamat po na sa oras na ito, ang dalangin po naming lahat kami mula kay Pastor Glenn at sa lahat po nag-aaral, na ipaunawa po ang tunay na kahulugan ng prophetic insight. Itulungan mo po na magtagumpay ang isa't isa upang yung Jacob's trouble ay hindi makapanaig kundi ang kapangyarihan mo. At salamat po na merong kwari ang buhay namin na siyang nagbibigay sa amin ng biyaya ng kapangyarihan sa paghawak at paghipo ng Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Kaya kami pong nagpapasalamat, kami po pinaparangalan ka po namin sa magitan po ng mga biyayang natatanggap namin mula sa iyo. Ang karunungan, liwanag at ang kapangyarihang nagmumula sa iyo ay aming pag-asa sa magitan ng pananampalatayang binigay mo upang makapamuhay kami ng naaayon lamang sa iyong kalooban, hindi po sa aming sariling palagay at pakikinig namin sa mga hindi namin dapat mapakinggan. Kaya Lord, narito po ang salita. Sabi mo, Panginoon, you sanctified us by your word, John 17:17, sapagkat ang iyo pong salita ay banal. Kaya, salamat po. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, ibinabalik namin sa iyo at ingatan mo po si Pastor Glenn, kanyang pamilya, at mahaba pang panahon sa pag-aaral na kami po'y matututo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. Maraming salamat. Amen po. Brother Marshall, God bless. God bless din, Pastor. Okay, bye-bye po. Bye-bye po, Brother Marshall. Thank you po sa inyong lahat. Brother Glenn, thank you po. Okay, Bye-bye. bye-bye.